Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa oras na ito ay tatalakayin natin ang tayutay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tayutay? Ito ay isang mahalagang pahayag na nagbibigay ng mabisang kahulugan upang mas lalong maging mabisa, makulay, kaakit-akit ang isang paglalahad at paglalarawan sa bawat pahayag. Sa madaling salita, gumagamit dito ng mga matatalinghagang salita upang mapaigting, mapaganda ang isang pahayag. Saan ba natin madalas makita o mabasa ang mga tayutay? Halimbawa sa mga maikling kwento, sa nobela, sa mga tula, lalong-lalo na dito. At syempre, marami pang iba. Ngayon ay dumako naman tayo sa uri ng tayutay. Ano ba yung mga uri ng tayutay? Unahin natin ang pagtutulad o simile sa Ingles. Ang simile ito ay simpleng paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba sa pangkalahatang anyo ngunit may mga magkakatulad na katangian. At ito rin ay gumagamit ng salita at pariralang naghahambing. Ito yung mga ginagamit tulad ng, katulad ng, paris ng, kawangis ng, animoy, parang, gaya ng, at marami pang iba. Para mas lalong naintindihan natin, magbigay tayo ng halimbawa. Siya ay kawangis ng isang maamong tupa. Ang ginamit na pagtutulad dito ay kawangis ng. Sunod na halimbawa ay, ang buhay ay tulad ng gulong, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Ang ginamit na pagtutulad o mga parirala ay tulad ng. At sa ikatlong halimbawa naman, si Mang Mario ay kawangis ng aming ama ng tahanan. Ang ginamit na pagtutulad ay kawangis. Sunod na uri naman ng tayutay ay ang pagwawangis. Ito ay isang tayutay na nagsasagawa ng paglilipat ng mga salitang nangangahulugang ng isang bagay. Paghahambing na hindi ginagamitan ng mga pariralang naghahambing. Paghahambing siya pero walang ginagamit ng mga parirala. Ito yung kabaliktaran ng pagtutulad. Ang pagwawangis sa Ingles ay metaphor. Magbigay tayo ng halimbawa. Siya ay maamong tupa. Ang buhay ay isang batis. Ako ay isang nakadipang krus. Yan yung mga halimbawa ng pagwawangis. Ngayon ay dumako naman tayo sa sunod na uri ng tayutay, ang pagsasatao, ang personification sa Ingles. Ito ay isang talinghaga kung saan ikinakabit ang katangian, galaw, kilos ng tao sa isang bagay, halaman o mga elemento. Ang bagay na walang buhay ay mistulang may buhay sa tulong ng mga pandiwa. Ibig sabihin dito sa pagsasatao, binibigyan buhay ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang pandiwa. Ano ba yung pandiwa? Ito yung mga salitang nagsasaad ng kilos. Tingnan natin yung halimbawa. Niyakap ako ng malamig na hangin. Alin dito yung pandiwa? Niyakap siya. Yumayakap ba talaga ang hangin? Diba hindi? Kaya nga napapaganda nito yung mga pahayag sa pamamagitan ng pagsasatao. Pansinin ninyo ang galit ng kalikasan. Ang mga bulaklak ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Sumasayaw ba talaga ang bulaklak? Diba hindi naman? Kaya nga napapaganda nito yung mga pahayag sa pamamagitan ng paggamit ng mga pandiwa. Kaya siya nasabing pagsasatao. Sunod naman na uri ng tayutay ay ang pagmamalabis. Hyperbole sa Ingles. Ito ay tayutay na ang kaigtingan ay sobra sa normal na katangian ng bagay o sa tao na nais ipahayag. Ibig sabihin, ini-exaggerate natin, pinapalabis natin ang kalagayan ng isang tao o ng isang bagay. Ano ba yung mga halimbawa nito? Namuti na ang mata ni Edward kakahintay kay Oreo. Yung ginamit na pagmamalabis na salita ay namuti na ang mata. Ibig sabihin nito, naiinip na o nainip na. Kitang-kita ko kung paano umusok ang ilong sa kanyang ina sa galit.
Okay, ang pagmamalabis ay umusok ang ilong. Ibig sabihin, galit na galit. Okay? Yun ang mga ilang halimbawa lamang ng pagmamalabis. Okay, halimbawa pa, butot balat na si Itay kakatrabaho. Ibig sabihin, ng pagmamalabis dun ay yung butot balat na. Okay, sunod naman ay ang panawagan o ang apostrophe. Okay, ginagamit ito kapag wala na ang bagay o bahagi ng kalikasan na kinakausap ng persona o nasasalita sa tula. Kadalasan nakikita talaga itong panawagan ay sa tula. Ibig sabihin dito, kinakausap natin yung isang bagay o isang damdamin pero hindi naman nating kaharap o nakikita. Maaring patay na o wala talaga. Okay, halimbawa, lungkot, bakit mo ako laging binabalot? Nakikita ba natin yung lungkot? Di ba hindi? Pero nararamdaman natin. Okay, kamatayan, bakit di pa wakasan yaring buhay? Nababanggit ito yung mga tao na nakakaranas ng kawalan ng pag-asa. Okay, o buwan, sumikat ka at bigyan ng liwanag ang aking daraanan. Ito ay ilang halimbawa lamang ng panawagan. Sunod na uri ng tayutay ay ang paghihimig. Ano ba ang paghihimig? O onomatopoeia sa Ingles. Ito ay gumagamit ng mga salita kung saan ang tunog o himig ay nagagawang maihatid ang kahulugan. Sa madaling salita, dito sa paghihimig ay mga tunog. Okay, mga nagpuproduce ng mga tunog o ano yung tawag dun sa tunog. Okay, halimbawa, labis ang aking takot na nadama matapos ang malakas na dagundong ng kulog. Okay, yung tunog dito o yung paghihimig, onomatopoeia ay yung dagundong ng kulog ang tinutukoy. Okay, ang tik-tak ng relo ay pahiwatig na ikay parating na. Okay, halimbawa pa, nagising ang taong bayan sa lakas ng alingaw-ngaw ng dambana. Okay, yung alingaw-ngaw o batingaw ng dambana. Okay, yung halimbawa pa rin ng paghihimig o onomatopoeia. Tandaan lang naman natin yung tunog dito. Napalingon ako sa sobrang lakas ng pot-pot ng truck. Okay, yung pot-pot ng truck. Okay, sunod na uri ng tayutay ay ang pag-uyam. Ano ba yung pag-uyam o irony? Ironya. Okay, ito ay nagpapahayag na may layuning makasakit ng damdamin o mangutya, ngunit ito ay tinatago na waring nagbibigay puri. Dito sa pag-uyam o irony, okay, sa una, nagbibigay puri siya pero makikita natin yung pag-uyam sa huling bahagi na ng pahayag. Okay, yun sa pag-uyam. Tingnan natin yung halimbawa. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat kapag nakatalikod. Diba? Ikaw ang pinakamaganda sa lahat kapag nakatalikod. Ang ganda ng kamay mo, parang aspalto. Wala nang mas babait pa sa kaibigan ko na kasing bait ni Judas. Okay? Na kung saan kung dito sa pag-uyam, talaga makikita natin dito yung paglibak o pangungutya sa huling bahagi na nung pahayag para hindi masyadong masakit dun sa damdamin ng sinasabihan o ng kausap. Sunod na uri naman ng tayutay ay ang pagpapalit saklaw. Ano ba yung pagpapalit saklaw? Okay, ito ay ang pagbanggit sa bahagi ng isang bagay o ideya bilang pantukoy sa kabuuan. Okay, bigyan natin ng halimbawa ito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan. Ibig sabihin dito, yung tinutukoy na pagpapalit saklaw ay yung pagmumukha mo. Makita yung pagmumukha mo. Ibig sabihin, ayaw na kitang makita kahit kailan. Pero iisa lang naman ang tinutukoy. Huwag mong itungtong ang iyong paa sa aking bahay. Iisa lang din yung tinutukoy, pero binanggit dito yung kabuuan. Okay, yun ang pagpapalit saklaw. Sunod naman na uri ng tayutay ay ang pagpapalit tawag. Ano ba yung pagpapalit tawag? Ito yung pagpapalit ng mga katawagan o pangalan sa bagay na tinutukoy. Maaring ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga sagisag para sa mga sinasagisag, syempre,
paggamit ng mga lalagyan para sa bagay na inilalagay, o pagbanggit ng simula para sa wakas o wakas para sa simula. Okay, bigyan natin ng halimbawa para mas maintindihan natin. Okay. Ang palasyo ay nagsabing hulihin ang naninigarilyo sa pampublikong lugar. Ang pagpapalit tawag dito ay yung palasyo. Okay, pag sinabi natin palasyo, sino ba dapat o ano dapat? Sino ba yung nakatira dito sa palasyo? Yung Pangulo. Kaya nga nagkakaroon tayo ng kagandahan sa pagpapahayag, papalitan natin ng katawagan, yung dating original. Okay, pinalitan natin ng palasyo yung Pangulo. Sunod, si Prinsipe William ang susunod na magmamana ng korona. Alin dyan yung pagpapalit tawag? Ang pagpapalit tawag dito ay yung korona. Okay, si Prinsipe William ang susunod na magmamana ng korona. Ang bagong anghel ni na Arnel at Melissa ay malusog. Ang pagpapalit tawag dito yung bagong anghel, ibig sabihin yung sanggol, baby ang tinutukoy. Okay, yun ang pagpapalit tawag. Lumako naman tayo sa isa pang uri ng tayutay, ang paglumanay o euphemism. Okay, ito ay ang pagpapalit ng mga salita na mas magandang pakinggan kaysa sa masyadong matalim, bulgar o bastos na mga salita. Okay? Ginagamitan ito ng mga piling salita upang pagandahin ang isang pahayag. Okay, parang gumagamit dito ng mga na mga idioma dito sa paglumanay. Okay, halimbawa natin. Isama mo ang aking kasambahay sa parke. Noon kasi dapat 'di ba katulong ang ginamit, kaya lang ngayon sa kasalukuyan ay ginagamit na natin ang kasambahay. Di na natin dapat tawagin ang ating mga yaya, ang ating mga kasama sa bahay bilang katulong. Ang tawag na sa kanila ay kasambahay. Okay, sumakabilang buhay na ang pusa ni Carla. Okay, ibig sabihin, imbis na namatay, ginagamit natin ang sumakabilang buhay. Halimbawa naman, sumakabilang bahay na ang tatay ni Carla. Pag sinabing sumakabilang bahay, nag-asawa na ng iba o may kabit. Okay? Ang pamilya ni Randy ay kapos sa buhay. Ano ibig sabihin ng kapos sa buhay? Ibig sabihin nito ay mahirap o dalita na. Okay? Sunod, ako'y tinatawag ng kalikasan. Kapag sinabing tinatawag ng kalikasan, ito yung natatae o nadudumi. Okay, ang pagpapalit ay paglumanay. Paglumanay o euphemism. Okay, ang sunod naman ay ang pagtatambis. Okay, salungatan. Ito ay ang paglalahad ng mga bagay na magkasalungat upang hindi o higit na mapatingkad ang bisa ng pagpapayag. Kahit magkasalungat ang mga salita dito, ngunit na pag-iisa nito yung diwa. Okay, halimbawa, gaano kadalas ang minsan? Ang pagtatambis dito ay yung kadalas at minsan. Kasi, yun yung tinutukoy dito, magkasalungat na pahayag. Ngunit napapanatili nito yung kaisahan ng pangungusap o ng tayutay. Ano ba't paroot parito ka? Ibig sabihin nung pagtatambis dito ay yung paroot parito. Kung ikaw ay lalakad, hihinto, ay paniguradong o siguradong aabutin ka ng siyam-siyam sa pupuntahan mo. Ang ginamit na pagtatambis dito ay lalakad o hihinto. Tandaan lang natin dito yung mga salitang magkasalungat sa pagtatambis. Sunod na uri ng tayutay ang aliterasyon. Okay, nandito na tayo sa mga pag-uulit o mga nauulit na tayutay. Okay, ito ang pag-uulit ng unang titik o unang pantig sa inisyal na bahagi ng salita. Pag sinabi nating inisyal, sa unahan, nauuna yung mga katinig sa bahaging inisyal ng salita. Pag sinabi nating katinig, ito yung B, C, D, so on and so forth. Halimbawa natin ng aliterasyon. Makikita mo sa mga mata ni Madel ang marubdob na pagnanais na mawakasan ang mahirap nilang pamumuhay. Halimbawa dito yung aliterasyon. Ang aliterasyon dito yung makikita, mata,
madel, marubdub. Okay, yun yung mga mawakasan. Yun ang mga alliteration. Tandaan natin lagi, initial na bahagi ng mga salita. Okay, isa pang halimbawa. Si Michael ay mabait, matalino, masunurin, at magalang. Okay, yan ay halimbawa ng alliteration. Okay, sunod naman ang kabaliktaran nito. Siyempre, ang consonants. Ano ba ang consonants? Ito naman yung pag-uulit ng mga katinig sa bahaging pinal ng mga pahayag. Okay, bahaging pinal, ibig sabihin sa dulo, yung mga katinig. Yung V, C, D, F, G, so and so forth. Okay, halimbawa natin. Ulan sa bubungan, kay sarap pakinggan. Okay, yung ulan, bubungan, pakinggan. Sunod naman ay ang corruption kahapon, sana ay yaman ng bayan ngayon. Okay. Corruption kahapon, yaman, bayan ngayon. Okay, yun yung halimbawa ng consonants. Ngayon ay dumako naman tayo sa iba pang uri ng tayutay. Okay, ang sunod ay ang anapora. Okay, ano ba yung halimbawa nitong anapora? Ina ang unang nagbuwis ng buhay sa atin. Ina ang nag-aruga at nagpalaki sa atin. Ina ang unang inspirasyon natin. Pansinin ninyo yung halimbawa. Napansin nyo na? Okay, kung makikita natin yung salitang ina ay nauulit sa bawat taludtod. Okay, ng isang saknong. Yan ang anapora. Nauulit yung unang salita sa bawat taludtod hanggang sa matapos yung isang saknong. Okay, yan ang anapora. Okay, isang halimbawa pa. Ama ang haligi ng tahanan. Ama ang tagapagtanggol ng pamilya. Ama ang tagapagbigay ng pangangailangan. Okay, nauulit yung ang ama. Nakuha ba ang anapora? Okay, sige. Sunod tayo. Sunod naman ang epipora. Ito naman yung kabaliktaran ng anapora. Ang konstitusyon ay para sa mamamayan, gawa ng mamamayan, at mula sa mamamayan. Ibig sabihin, kung ang anapora nauulit yung mga salita sa unahan, sa epipora naman ay nauulit ang salita sa hulihang bahagi naman ng bawat taludtod sa isang saknong. Okay, isa pang halimbawa. Ang tula ay buhay ng Makata, mula sa Makata at para sa Makata. Okay, ang mga nauulit na salita naman ay ang Makata. Okay, ngayon ay dumako naman tayo sa sunod na uri pa ng tayutay, ang anadiplosis. Ano ba itong anadiplosis? Pansinin ulit natin yung halimbawa. Hindi maiwasang dumanak ang dugo. Dugo't pawis ng inialay ng mga sundalo. Sundalong ang buhay ay ihahandog sa bawat Pilipino. Ito naman yung pinagsamang anapora at anadiplosis. Bakit? Kaya, okay. Kasi at pansinin natin sa hindi maiwasang dumanak ang dugo. Yung huling salita ay dugo na kung saan ay mauulit sa unahan. Nagkakaroon lang ng pagdaragdag ng mga paglalapi. Okay? At dun sa ikalawang taludtod, ang huling salita ay sundalo na kung saan mauulit dito sa unahan. Ay, ibig sabihin, unahan at hulihan at unahan dito sa anadiplosis. Kung ano yung huling salita, mauulit dito sa unahan ng bawat taludtod. Okay, yun ang anadiplosis. Okay, may halimbawa pa dito. Nalulungkot akong nagbalik tanaw sa 10, sa dampang niluma na nga ng kabihasnan, kabihas ng labis akong inulila sa mga inaalaala ng aking pinagdaanan. Okay, yan ang anadiplosis. Okay, napakarami natin na uri ng tayutay. Hindi man ito lahat sabay-sabay makikita sa isang akda, ngunit ang lahat ng tayutay na ito ay makikita natin sa iba't ibang klase ng akda na mayroon tayo sa panitikan. At lalong-lalong ito ay magagamit natin sa akademiko bilang mag-aaral. Okay? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.